Hello mga bini. As you can see, kung makikita nyo, nakikita nyo tong lumang bahay na to. So, alam nyo ba na may story siya sa bahay na yan? It's not look like yun yung bahay talaga. Pero, kaparehas sa kaparehas siya ng bahay na ikukwento natin ngayon. This episode is for horror stories. So, ito po is totoong nangyari at totoong experience ng isa nating letter sender na papangalanan nating Nicole. So, simulan na natin ang istorya. At kung hindi ka pa nakafollow sa aking account, i-follow mo na ngayon para sa more horror stories na katulad nito. So, ganito po yung nangyari. Ay sa ating letter sender, siya po'y 7 years old lang nung siya'y tumira sa bahay ng ancestral house ng kanyang lola. At ito'y located sa Pangasinan. At that time, naglalaro sila ng mga pinsan niya sa lumang bahay ng kanyang lolo at lola. At syempre, batang-bata pa at syempre hindi pa alam kung ano yung mga nakikita nila at hindi alam kung multo ba or whatever. Ang kwento ng ating sender na meron daw siya nakitang isang bata doon sa taas or second floor ng lumang bahay. Ganyan na ganyan daw mismo yung bintana. Kasi ayaw niya na rin isend yung mismong itsura ng bahay. Syempre, marami makakaalam kung saan located yung bahay na yun. For now, for the update, napalitan na yung bahay. Kumbaga, nagtayo na ng bagong bahay dun sa lumang ancestral house. So ngayon, ang nangyari daw, nung 7 years old siya, nakita niya dun sa second floor, yung isang aparador, lumang aparador ng lolo at lola niya. As in, nanay ng lolo niya. So, matagal na yung aparador na yun. So, old or vintage aparador na yun. Or cabinet. Yan. Yung pagkakadescribe niya, yung cabinet daw, may salamin. At old na. Naglalaro kasi sila ng tagu-taguan. So, ngayon, itong sender natin, para hindi siya makita ng mga pinsan niya, nakalaro niya, is nagtago siya sa mismong aparador. Ngunit, yes, hindi nga siya nahuli ng mga kanyang pinsan. Ngunit siya ay naiwang mag-isa dyan sa ancestral house na yan. Kasi daw may karugtong yung ancestral house, yung kalahati, hindi pa nagiba or hindi pa nagawa. Pero yung kalahati, nagawa na siya as tulugan nila. Kumbaga na semento na ng bagong bahay. Nagpagawa na ng bagong bahay doon. Nakadugtong lang doon sa ancestral house. So ngayon, hindi talaga ina-allowed na umakat-akat sila doon. Kasi nga, sobrang luma na ng bahay na yun. At pinaplano na rin gibain para ayusin at i-renovate. So ngayon, itong bata na to, syempre makulit pa, 7 years old lang, wala pang alam. Nakakita daw siya ng bata doon mismo sa salamin ng aparador paglabas niya. Kasi napansin niya, wala na pala yung mga pisa niyang kalaro niya. Iniwanan na siya doon sa ancestral house. So ngayon, napatingin siya doon sa salamin. Nakakita siya ng bata. As in bata din. Mga 9 years old or 10 years old daw. Nakasuot daw ng barong saya. So syempre, bata, iniisip niya, baka may bata rin siyang kasama dun sa ancestral house na yun. Ngunit, tumayo daw yung balahibo niya. At lalo siyang natakot nung nakita niyang yung batang babae is parang hangin siya. Kumbaga, nagsasalamin siya, nakita niya sa salamin pero parang hangin yung katawan. Tapos, walang kalahating katawan. So, tumakbo siya at nagpanik at tumakbo dun sa lola niya. Ayon sa kanyang lola, ang dating bahay pala is ancestral house ay dating pagmamay-ari
ng ninuno at ancestor ng kanyang lolo't lola. So, yung bahay na yan, marami nang tumira, marami nang namatay ng panahon ng Kastila. So, possible, yung bata na yan, na nakita niya nung namulto, is kamag-anak nila or bisita. So, yun, hindi naman bago sa atin na kapag luma yung bahay, is may history. Na may namatay, may nagpaparamdam. So, yun, hindi naman siya masyado nakakatakot, pero syempre, alam na natin na sa mga bahay na ganito, hindi dapat tayo nag-iingay at naglalaro. Kasi syempre, may mga espiritu na gumagala sa lumang bahay. So, kung meron kayong nakakatakot na story, isend nyo lang sa akin, i-email nyo sa akin, at ipoprovide ko yung email dyan down below sa comment section. I-email nyo sa akin at ikwento natin dito mismo sa TikTok. So, thank you guys for watching and listening. At see you soon for the horror stories. Bye-bye!